Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Talagang hindi po lumulubay at tumitigil ang sinasabi po ng Vice President na dalawang tao lang ang kumukontrol ng pera natin sa Kongreso, ang tinatawag ng tambaluslos at nung panahon na si Saldico, mga tambay. At syempre po, tinatawag din po ng dating Pangulong Duterte. Itong institusyon na ito ay pinaka-rotten, pinaka-bulok, at pinaka-worst, at pinaka-corrupt na institusyon, mga tambay, ayon sa dating Pangulong Duterte. Ngayon po, talagang hindi po nila tinatantanan ang issue po ng confidential fund ng Vice President at ang impeachment nito, mga tambay. At dinala rin na po nila. Dinala po nila sa ombudsman ang usapin, mga tambay. Kaya po ang ombudsman ay pinasasagot po, pinakukomento po at pinagpapaliwanag po tungkol po sa kanyang confidential fund, mga tambay. At tingnan po natin ang balita at pakinggan po natin at komentuhan po natin. Pinagkokomento ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds. Binigyan ng 10 araw ang mga respondents para magkomento kasabay ng paghahain ng counter affidavit at pagsusumite ng supporting documents. Inagugat ang reklamo sa rekomendasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakasuhan ang Vice Presidente ng plunder, falsification of public documents, perjury at betrayal of public trust. Sa findings ng komite, natuklasang hindi sumunod sa batas at regulasyon ang pagpapalabas sa mahigit 612 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd mula December 2022 hanggang September 2023. Natuklasan din sa investigasyon ang mga questionableng pangalan ng mga acknowledgement receipt ng sinasabing tumanggap ng confidential funds. Kabilang na sina Mary Grace Piatos, Jay Camote at Miggy Mango. Nakita niyo po ang media, no? Grabe po media. Question na question po sa confidential fund ng Vice President. Pero po yung Pangulo at Speaker, ayaw po nila questionin ang confidential fund. Ang Pangulo po ay hindi bababa sa 4.5 billion ang confidential intel fund. Pero wala po sa media yan. At hindi po nila hinahanapan ng resibo yan. Ganon po katindi ang media natin, mga kababayan. Hindi kaya sila mga bayaran at grupo yata ng CPP and PNDF kaya ito mga ito? O grupo ng mga oligarko kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Dinala po nila ang issue sa confidential fund sa ombudsman. At ombudsman na rin po pasasagutin natin tungkol po sa confidential fund. Kasi po, ang ombudsman ay meron din pong confidential fund. Lalong-lalo po ang presidente at ang speaker. Ang speaker po ay may confidential fund din. Kaya lang, hindi po ito kinakalkal ng media. Pero pasagutin po natin si Ombudsman Martires na napakalapit na po itong magretiro, mga katambay. Pasagutin po natin siya. Ng ombudsman mismo sasagot tungkol po sa confidential fund. Ito po, pakinggan po natin si Ombudsman Martires. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang
intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso, ano ho i-resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, then doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofia, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like... nakita niyo ba mga tambay, paano po kaya gagawin ng ombudsman? Mismo po yung ombudsman si Martires, ang paniniwala po niya sa confidential fund, confidential. Pero dito po sa mga congressman, na maitim po kasi ang balak nila at layo nila sa Vice President, mga kabayan. Nakita niyo po, pati yung nagtanong, komunista yata. At convicted pa. Yung nagtanong kay Ombudsman Martires ay isa pong convicted ng child abuse. Convicted na po ito, pero nakalaya pa po. Hanggang ngayon po, malaya. Ganyan po sa binagoong Pilipinas, mga kabayan. Diyan po tayo nagtataka, di po ba? Yung confidential fund, confidential. At diyan ka rin magtataka dito sa mga congressman, ayaw nilang paniwalaan ng COA. Samantalang ang COA po, ang kaisa-isa na may karapatang mag-audit sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi po ang Kongreso. Ang Kongreso po ay mga politikong namumulitiko o namumulitika. Di po ba nila pinupolitika ang Vice President dahil nga gusto nilang pabagsakin? Hindi kaya? Kaya nga nila na-impeach yan eh. Di po ba? Mismong kapwa nila congressman na nagpapaputok na yung pirmahang ginawa dyan ay talagang merong money involved. Di po ba? Para lang pumirma ka sa impeachment. Di po ba? Mga congressman na mismo nagpapatotoo. Di po ba? Pati nga yung campaign manager ng binagoong Pilipinas, ng alyansa, di ba? Si Toby Chongco o Tiongo. Kung ano man ang tawag dyan, Chongco, Chongo. Di ba? Siya mismo nagpatotoo na talagang totoo yung pirmahan. Di ba? Kaya nga dito po sa sinasabi nga nating confidential pa, parte po ito ng demolition. Di po ba? Demolition ito. At dito ka magtataka sa mga tao na ito, sa mga congressman na ito, na talagang gigil na gigil maghanap ng resibo. Samantalang yung pondo nila, walang resibo! Nakita nyo po katarantaduhan itong mga congressman na ito. Samantalang yung pondo nila, yung kanilang MOOE, yung kanilang mga extraordinary expenses, ay liquidation lang by certification.
Samantalang pagdating sa Vice President, confidential pa ng pinag-usapan. Confidential. Napakahirap mong resibuhan yan, lalong-lalo yung mauutusan mo na mag-iimbestiga sa mga makakaliwa. Di po ba yun ang naging layunin ng Vice President nung siya naging DepEd Secretary at Vice President ng bansa? Di po ba? Tinutugis niya ang mga makakaliwa, lalong-lalo yung mga nagre-recruit sa mga eskwelahan. Hindi po ba? Para maging maging tuta nila. Hindi po ba? Nilalaso nila ang mga isip ng mga kabataan. Di po ba? Kaya nga galit na galit ang mga makakaliwa. Di po ba? Kaya nga hindi nila na magugustuhan na may confidential pa ng Vice President. Kasi sila ang nalilintikan. Dahil lumihina ang kanilang puwersa. Hindi na sila makakuha. Di po ba ng mga kabataan sa eskwelahan? Dahil nga sa confidential ng Vice President. Hindi po ba? Kaya dito po, talagang tututukan po nila ng tututukan yan. Kasi nga, meron daw nga tayong gobyerno na bangag at lasing na lasing sa kapangyarihan. Di po ba? At yung sinasabi nga ng Vice President, nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nila itong mawala pang muli sa kanila. Totoo po ba yan? Mukhang nakakatotoo. Saan ka ba nakakita? I-issuehan mo ng confidential fund. Sasabihin mong corrupt ang confidential fund, samantalang lahat sila meron. At saan ka naman nakakita? Gigil na gigil, pati ang media, tutok na tutok sa confidential fund ng Vice President, samantalang yung Presidente, di hamak, hindi lang po 10 doble ang laki ng kanyang confidential fund. Hindi po ba ginagawa na lang po nilang tanga at gago at bobo ang mga sarili nila? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Kaya po minsan nakakabobo po talaga yan, di ba? Yung mga matatalinong tao, pagka po naghangad ng kapangyarihan, lalo-lalo po kung yung kapangyarihan yung hindi nila makukuha sa malinis na pamamaraan at hindi nila kayang talunin yung kapangyarihan na gusto nilang makamtan, ay siyempre po mabobobo ka na riyan. At sasama ka ng sasama dyan dahil gagamit ka na dyan, gagamit ka na ng kasamaan, gamit ang pera. Pera-pera na yan. Hindi kaya, napakarami pa naman sa mga congressman na mahina ang kontrol sa pera. Hindi kaya, pagka nakitaan mo na at pinakitaan mo na ng pera, yung kanilang pagiging makabayan na sinasabi at lingkod bayan, pati ang kanilang prinsipyo dangal ay nawawala na po dahil sa kinang ng pera. Hindi kaya? Nagtatanong lang. Ano naman kaya magiging question dito ng ombudsman? Pinasasagot niya about sa confidential fund ang Vice President. Samantalang mismo ang COA ay sinasabing kompleto, dokumento, sertifikasyon at meron pang resibo na sinumite ang Office of the Vice President. Kaya lang, ayaw paniwalaan ng Kongreso ang certification at resibo ng Vice President na sinumite nila sa COA. Dahil hindi naman po nila layunin yung sasabihin ng COA. Hindi naman po. Ang layunin po ng mga ito kasama ang media, kasama ang mga kaliwa, di umano, at kasama ang mga korap na politiko, pabagsakin lang naman. Kasi, hindi nila kayang talunin. At isa pa, pag naging presidente kasi si Vice President, malilintikan po silang lahat. Yan po ang totoo. Dahil alam po ng Vice President ang kalikaw ng mga bituka nila. Lahat po kasi natuklasan ng Vice President. Magmula sa Pangulo, ang First Lady, ang House of Representatives, lalong-lalo ang tinatawag niyang tambaluslos, ang Senado, mga kababayan, napakatagal na panahon po na sila ay liquidation by certification lamang. Walang mga resibo. Diba? Kaya nga nagugulat tayo kay Franz Castro nung siya po ay active pa dyan. Dahil talo na po yan. Hindi na po maglilingkod dyan.
makikita na lang po natin si Franz Castro sa karsada. Hindi na po natin makikita sa Kongreso yan. Kaya nga po, nakita nyo po, lagi na naman po nasa karsada yan. Yung grupo na yan ng Makabayan, di ba? Kasama-sama dyan, mahaba-baba. Yung mahaba-baba, di ba? Yung grupo nila, pagkikita naman po sila sa karsada. Kasi kaalyado na po yata sila ng gobyerno para lang po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi kaya? Kaya nagtataka rin po tayo sa ombudsman, mga tambay. Mga kabayan. Dahil dito po sa isinampa po na reklamo ng congressman o ng Kongreso sa confidential intel pan ng Vice President, wala pong walang ground. Wala po itong ground. Ano ikakaso ni ombudsman sa Vice President? Sige nga. Pagka po isinubmit ng Vice President yung mga dokumento na sinubmit nila sa COA, ano pa sasabihin ng ombudsman? Sige nga. Alang hanapan ng ombudsman ang Vice President ng resibo na lahat ng resibo ibigay mo. Mismo ang ombudsman na nagsabi na mahirap yon. Gadalakad mo, pati bayad mo sa taxi ay kukuhanan mo ng resibo, pati kumain ka sa karinderya. Yung mga inuutusan mo na mga asset, lahat kailangan resibo. Gaano karami resibo yon? Di ba? Pagsakay mo ng tricycle, sasakay ka ng jeep, hihingi ka ng resibo, kakain ka sa mga restaurant, may resibo. Di po ba? Lahat. Kung sila'y may bisyo pa ng sigarilyo, bibili ng sigarilyo, hihingi pa ng resibo. Aba, pambihira kayo, ibang klase kayo. Paano naman kung kami naman ang manghingi ng resibo sa 4.5 billion ng Pangulo at sa confidential na mga congressman, kailangan namin makita rin ang resibo lahat. At galon din ang speaker at mga senador at ang Senate President, kailangan din makita ng mga Pilipino ang mga resibo nyo. Hindi po ba? Para maging fair. At hindi rin namin alam kung gaano kalalaki confidential fund nyo. Sabihin nyo naman sa mga Pilipino kung magkano confidential fund ng mga senador, ang Senate President, ang House Speaker, mga congressman, magkano confidential nyo? Ipaalam nyo sa taong bayan para kayo hindi kayo masabihan na kayo'y mga magnanakaw. Hindi po ba? Kung ayaw nyo ipakita sa amin mga confidential fund nyo, kung gaano kalalaki, masasabihan kayo mga magnanakaw kayo. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, matatawa ka dadalhin pa nila sa ombudsman yung usapin ng confidential fund. At kasuhan daw po ang Vice President. Isang damokal na kaso raw ang dapat isampa sa Vice President. Samantalang yung mismong ombudsman, Martires, ay ipinaliwanag na ang tungkol sa confidential fund. Di po ba? Ngayon, ano sabi ni Ombudsman Martires? Ngayon, kung kayo'y nagdududa sa confidential fund, na lahat naman ay meron kayo. Pati ang ombudsman, meron. Lahat, meron. Kung nagdududa kayo, tanggalin nyo na sa budget ang confidential fund. Hindi po nila tatanggalin yan. Bakit? Papayag ba sila? Mas malaki yung kanila. Sige nga. Sa tingin nyo, papayag ang Pangulong Marcos na walang confidential fund? Napakalaki nung kanya. Hindi bababa sa 4.5 billion. Samantalang yung sa Vice President, gigil na gigil sila, 125 million confidential fund. Tapos yung confidential fund niya sa DepEd, 600 plus million, gigil na gigil. Pero doon sa mga confidential na malalaki, wala lang. Tahimik. Walang yaw-yaw. Ibang klase itong mga... Kasi nga, ganyan po talaga. Ganyan po kasi pag nagsama-sama na. Yung pagsamasamahin mo lahat ng klase ng pinakamasasama sa Pilipinas, pagsamasamahin mo, ganito makikita mo sa gobyerno. Komento ni Kamanong. Pag pinagsama-sama mo lahat ng klase ng masasama sa Pilipinas, ngayon nakikita mo sa ganitong klaseng gobyerno. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Ganito mangyayari sa gobyerno natin. Pag pinagsama-sama mo lahat ng klase ng masasama sa Pilipinas, ganito ang dadanasin ng ating gobyerno.
ganitong pagpapatakbo at ganitong politika ang mararanasan ng mga Pilipino. Hindi kaya? At may tanong din po tayo kay Ombudsman. You know, kasi itong confidential fund, wala po ito eh. Wala po itong kasaysay. At ito po ay basura. Basura po ito. Dahil mismo yung sinampahan nila ng reklamong ng confidential fund ay mismo siya, may sagot siya tungkol sa confidential fund. Ang Ombudsman. Ngayon, wala na po yan eh. Basura na po yan. Pinalalaki lang po ng media yan. Dahil nung unang-una, yung impeachment po nila ay basura. Basura po yung impeachment nila eh. Basura! Pamumulitika. Demolition job. Di po ba? Pagpapabagsak gamit ng pera ng taong bayan. Dahil nga po sa pagiging greedy. Sakim nila sa kapangyarihan at sa pera. Di umano. Hindi po ba? Nagtatanong po kami kay Ombudsman. Kamusta na po, Ombudsman? Ombudsman. 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 Hoy. Ombudsman. Hoy. 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 Ombudsman. Kamusta na po? Kamusta na po yung kay dating Pangulong Duterte? Napakatagal na po yung 10 days. Ilang buwan na po, Ombudsman. 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 Kamusta na po? 10 araw lang po ang palugit natin doon na para sagutin yung counter affidavit na mga sasampahan ng kaso. Kidnapping! Sa dating Pangulong Duterte. Kamusta na po? Yung rekomendasyon ng Senado sa kanilang investigasyon na dapat sampahan ng kaso dahil sa ginawa nilang kidnapping ayon sa Senado sa dating Pangulong Duterte. Sabwatan! Walang due process ang ginawa nila. Di po ba? Hinatid sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Nasaan na po ang findings po natin? Ombudsman, magre-retiro na po kayo. Ombudsman Martires. Paano na po yan? Malapit na po kayo magretiro. Matatapos na po ang buwan. Paano na po? Nga? Wala na po tayong sagot dyan? Wala na po tayong action dyan? Wala po bang ngipin? Nasaan po ang ngipin ng Ombudsman? Pagdating po sa mga investigasyon ng mga tao sa gobyerno, kayo po ang may karapatan dyan dahil kayo ay Ombudsman. Sir, Ombudsman. At nasaan na rin po yung iba po na mga issue na dapat sagutin. Isang damukal na vote buying. Isinampa na rin po sa inyo reklamo. Kamusta na po? At yung issue rin po. Kamusta na po yung napakarami pang issue? Kamusta na po yung napakamarami na importanteng issue? Lalo na po yung issue po sa speaker, sa Kongreso. Kamusta na po? Kasama rin po ba kasama rin sa nireklamo po, di po ba? Yung 2025 national budget. Magto 2026 na po, umpisahan na nila ang 2026 national budget, Ombudsman. At yan din po ang tanong natin sa Korte Suprema. Kamusta na rin po ang 2025 national budget? Korte Suprema, hoy, hoy, hoy! Kamusta na po? Nagtatanong lang po kami. Kami po'y mahihirap lamang. Kami po, pag sinabi nyo kami magbubuwis, kami po'y nagbubuwis. Ngayon, nagtatanong din po kami, kamusta na? Yung pera namin, hindi po ba? Nagtatanong lang po. Hindi naman masamang magtanong. Kaya po nakakalungkot lang. Pagka sa mga Duterte, kakarampot ang pondo na hinahawakan, ikumpara mo sa kanila. Di po ba? Walang investigasyon. Kaya nagugulat tayo. Ang Ombudsman, hindi rin po iniimbestigahan. Yung mga pera, yung mga korupsyon, wala po yata ay naririnig na iniimbestigahan yan. Yung mga korupsyon ng 3 taon, yung mga ginto, yung PhilHealth, wala yata tayo nababalitaan yan. Yung SSS, GSIS, PDIC, pati pagbebenta ng mga ng airport. Hindi po ba? At napakaraming anomalya na wala tayong naririnigan sa Ombudsman sa loob ng 3 taon na talagang napakarami na sinampahan ng kaso. Ito nga lang yung napaka-importante.
wala tayong nakita. Bulag yata at may piring talaga ang mata ng ombudsman. Hindi kaya? Ang dating Pangulong Duterte, ilang buwan na, Marso pa nahandon, yung ginawa nila kidnapping, ayon sa Senado. Hanggang ngayon, wala. Wala tayong nakukuha sagot sa ombudsman. Yung sa ginawa sa dating Pangulong Duterte, wala lang. Magre-retiro na. Wala lang. Paano kung ang pumalit dyan appointee ng Pangulong Marcos? Di lalong wala na tayong kakwenta-kwenta. Wala na tayong malalaman. Lalong-lalo po ang ilalagay dyan na ipapalit na ombudsman ay parehas din nila, di umano, na tumitira ng pulburon at tumitira ng coke. Ano sa tingin nyo? Di po ba? Samantalang ito, magre-retiro ka, ipaalam mo naman sa taong bayan na talagang ginawa nila kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulo, ay illegal. Hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Ombudsman Martires, isama nyo naman po sa inyong pagre-retiro yung tama, para naman po ang dating Pangulong Duterte makakita naman po ng tamang batas sa Pilipinas. Isa po siyang abogado, isa po siyang prosecutor, at isa po siyang dating presidente. Maalam po siya sa batas. Di po ba? Bakit po ayaw niyong iparating sa Pilipino yung tunay na nangyari? Yung tunay na ginawa? Kasi ang question lang ng mga Pilipino, naaayon ba sa batas, yung proseso ng batas ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Di po ba? Ngayon, mas siseryosohin yung confidential fund na kayo mismo alam nyo, confidential fund ay hindi pwedeng ikalkalin. Pero ito yung gusto na namin. Kasi alam namin yung confidential fund. Wala yan. Wala yan. Gawa-gawa lang nila yan. Planted. Scripted. Pero ang gusto namin, ombudsman, mangyari, bago kayo magretiro, gumawa naman po kayo ng kabutihan sa amin. Kami po nagpapasweldo sa inyo. At kami rin po magbibigay ng retirement nyo. Di po ba? Taxpayer. Gusto po namin malaman. Di po ba? Bago kayo magretiro, iparating nyo sa amin yung totoong nangyari at yung batas ang masunod. Nasunod po ba ang batas? Nakakuha po ba ng tamang proseso ng batas ang dating Pangulong Duterte, ombudsman? 10 araw lang po yung sinabi nyo. Anong buwan na po tayo ngayon? Malapit na po kayong magretiro, hanggang ngayon wala pa rin po kayong aksyon. Di po ba? Wala pa ding nire-release ang ombudsman tungkol do sa 10 araw na palugit na binibigay po sa mga akusado. Di po ba yung dalawang magkapatid na Rimulya? Yung dalawang general, yung isa ay nagretiro na nagretiro na si Marbil. At ngayon, yung sinasabi nilang aso daw na dumakip at humuli, yung sinasabing aso, pitbull, bulldog, nagahari po ngayon sa PNP dahil wala pong ginagawa ang ombudsman action yata. Kasi kung lumabas po ang findings ng ombudsman na talagang illegal ang ginawa nilang pag-aresto, sa tingin nyo magiging PNP chief yun? Hindi! Hindi po ba? Dahil labag sa batas ang ginawa nilang pag-aresto, magiging PNP chief ba yun? Baka makulong pa yun. Pero, pinag-uubra po yata ng gobyerno ngayon. Bakit kaya? Hindi naman po siguro, ombudsman, na nabubusalan ng bibig nyo. Wala naman po yatang busal. Di po ba? O wala naman pressure. May pressure kaya na huwag kayong magsalita? At huwag nyo ilabas ang totoo? Huwag nyo labas ang totoong investigasyon? At huwag nyo puwersahin? At huwag nyo madaliin ng mga sinampahan ng reklamo hanggang sa magretiro kayo? Ganun kaya? Meron kayang deal? Nagtatanong na si Kamanong, meron po ba kayong deal sa Malacanang na
patagalin yung issue na yan, tabunan. Kasi pag napalitan na kayo, ang ipapalit dyan ng Malacanang, kaalyado niya. At matatabunan na yan. Lalong-lalo na mga kababayan, pagka inilagay na ombudsman dyan, ay si DOJ Secretary Remulla, sa tingin nyo, uusad dyan, siya yung involved. Patay kang bata ka riyan. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong, paano ko yan na ilagay mo sa ombudsman? Di po ba? Ibang klase po. Nakakalungkot lang po. Meron pong matatalino na tao, mga kababayan, katulad po ni si Ombudsman Martires po, naging Chief Justice po yan eh. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Napakatindi po sa batas yan. Maalam po sa batas yan. Si Ombudsman Martires. Naging Chief Justice po yan. Retired Chief Justice. Kaya lang pagdating po sa issue ng batas at sa issue ng investigasyon sa Ombudsman, lalong-lalo sa ginawa kay dating Pangulong Duterte, pinagtatagal nila. Napakadali po nilang solusyonan yan dahil batas yan at expertise nila yan. Expert sila sa batas. Di po ba? Within 24 hours nga lang, kaya na nilang resolusyonan yan dahil batas yan. Alam nila yan. At alam nila ang proseso ng batas, lalo-lalo sa pag-aresto. Simpleng batas nga lang yan eh. Yung aarestuhin mo, hindi po kailangan ng expert na batas dyan. Di po ba? Kailangan pag inaresto mo saan? Dadalin mo sa korte, sa lower court. Di ba ganyan ang ginagawa sa atin? Pag binasahan ka ng papel, yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, di ba? Sa cellphone lang yung warrant of arrest. Pag binasahan ka ng warrant of arrest o yung Miranda mo, di ba? Babasahan ka, kukunin ka. Hindi ka nila dadalhin. Saan? Iharap ka sa korte. Kasi kailangan po mapatunayan na yung binasa mo na warrant of arrest doon sa inaresto mo, kailangan po mapatunayan na yan hindi peke, number 1. Mapatunayan po sa korte na yung warrant of arrest talagang galing sa korte. Kaya ipipresenta mo sa korte. Di po ba? Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? Di po ba hindi? Sa Villamor Air Base lang nila pinaresinta, hindi na nila pinalabas. At isang damokal na kaso po. Kasi mismo po ang first family o yung sinasabing legit family ng Pangulong Duterte, hindi po niya nakausap. Pati mismo ang Vice President, pinagkaitan ng kanyang karapatan bilang Pilipino at bilang anak ng isang General Torre. Di po ba? Ganun po katindi. Kaya nga po kung lumabas po ng maaga, yung sinasabi nga po natin, yung tamang desisyon ng isang Ombudsman Martires na napakadalubhasa sa batas dahil naging Chief Justice po yan, wala po magiging PNP chief na katulad po ni General Torre. Wala po. Hindi po magiging PNP chief yan. Kung yan po ay nakasuhan. Kasi kakasuhan na po yan eh. Kakasuhan. Saan ka nakakita ang PNP chief ay may kaso? Di po ba? Lalong-lalo po sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Pagtataksil sa isang dating Pangulo, paghuhudas sa isang dating Pangulo, dating Commander-in-Chief, ipinatapon nyo, mga kababayan. Kaya po, yung batas po ngayon, hindi po umiiral yata. Dahil po yata, nakakabulag po yata at lagi pagdating po sa issue ng administrasyon, hindi naman, wag naman sana yung iniisip po ni Kamanong hindi po totoo na nabubusalan po sila ang Korte Suprema at ang Ombudsman. Hindi naman po. Nagtatanong lang. Wag naman po sana na nabubusalan. Kaya po hindi nagsasalita. At laging delay. Ano yan? Delay tactics. Kaya, mga kababayan, nakakalungkot ano? Wag naman sana, Ombudsman, malapit na po. Ilang araw na lang po. Ilang linggo na lang po, mahigit. Wala na po kayo dyan. Kailan sana? Nako, napakahirap po talaga ng pinagdadaanan natin. Nagkaroon tayo ng ganitong gobyerno. Mula nung umupo, puro problema. Puro problema po ang nangyari po sa ating bansa. Lalong-lalo po sa pamumulitika nila. At lalong-lalo po sa ating kaperahan. Mula po nung umupo, puro po problema. At binaon pa tayo sa pagkakautang ng mga ito.
di umano. Yan po mga tambay, maraming salamat po. Nakakalungkot po na ang dami po dapat solusyonan at ang dami po dapat kasuhan at ang dami po dapat managot sa batas, pero hindi po nangyayari sa binagoongang Pilipinas. Nakakalungkot po mga kabayan. Kaya po mga tayo po mga Pilipino ay sobra po tayong napaka-dismaya. Dismayado po tayo sa takbo po ng gobyerno natin mga kababayan. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Kahit po nakakalungkot, tiis-tiis lang po. Wala po tayong magagawa kung hindi magtiis dahil unang-una, pati po ang ating mga men in uniform ay mga tulog. Mahimbing po ang pagkakatulog mga kababayan. Bakit kaya? Meron kayang therapy? Yung therapy, para relax na relax ka, ay napakaraming therapy. Hindi kaya? Therapy. Hindi kaya? Thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at lagi po sana kayong maingatan. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong bilin at hiling na magkaisa po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, syempre po, maingatan din po. At syempre po, makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Isama po natin sa dasal. At muli po mga tambay, magpapaalam po munang muli ang inyong katambay. Maraming salamat po. Doble ingat po tayo mga kabayan. Ingat po. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.